Habang ang karamihan ay pinipiling manahimik sa usaping LGBTQ at gender identity, si Doc Ron Samaniego ay kabaligtaran. Kayo naman talaga ang cause eh. Anong don't be... Male to male. Ang linaw, tingnan natin ha. Ayan ang linaw ang linaw, male to male contact. Hindi pa ba context yan? Mga tarantado. Habading. Hindi siya umiikot sa safe zone. May malinaw siyang paninindigan, lalo na pagdating sa biological sex, gender ideology, at kung paano ito naapektuhan ang medisina, edukasyon, at lipunan. Para sa kanyang mga taga-suporta, isa siyang matapang na boses ng biological truth. Pero para sa kanyang mga kritiko, siya ay masyadong prangka. Minsan daw ay masakit magsalita. Sa video na ito, iipunin natin ang ilan sa mga pinakasikat at pinakapinag-usapang content ni Doc Ron. Lalo na ang mga tumalakay sa gender issues at LGBTQ topics na talagang nagpasabog ng social media. Ano ba talaga ang punto niya? Bakit siya naninindigan ng ganito katatag? At bakit kahit kontrobersyal, patuloy pa rin siyang sinusubaybayan ng marami? I can tell we need to talk about things. The cold truth. Shooting. Ang ina yung bakla, nagpapakita ng dodo. Wow! Kapos tuloy tira ng bata. Tapos sasabihin ng mga ibang badingdong, ng mga advocates nila na karamihan daw sa kanila malilinis, mayayaman, ang gaganda, ang popogi. Talaga lang ha. Hindi ba ganun kadugyot yan? Nagpapakita ng dodo sa basketballan, sa lugar ng, hindi nga natin alam, baka mga minor to naglalaro, nagpapakita ng dodo yung walang hiyan, baklang yun. Para mga gago itong mga bakla to, kahit saan talaga kayo mapunta, no? Kabaluhuraan ang dala na marami sa inyo, no? Ding-dong, motherfuckers. Cook yourselves in hell. Sapoy ni Mataraso na impyerno ni Satanas. Yung mga makita nito. Di ba nga nag-comment ako din sa video na ginawa ng folk dance tapos bading-dong yung performer, no? Sabi nag-comment. Sabi, okay, tinulak po na sinalo. Labas LGTV. Anong masama po kung bading yung performer? Anong masama kung bading ang performer ng folk dance? Bakit? Bading ba ang kalalakihan ng panahon na yon? Wala bang straight na lalaki na pwede mag-perform dyan para i-honor ang tradisyon ng Pilipinas? Yung kultura natin? Wala bang straight at kailangan haluan ng kulay na bahaghari? Anong mali? Ayun, sinabi ko na, yun ang mali. Wala bang straight na performer na pwedeng gumawa niyan para i-honor ang tradisyon natin at hindi babuyin ng mga bahaghari ng mga LGTB Tatanungin pa ako na mali. May mali sa utak mo kung di mo naiintindihan. So nagsabi lang, sabi niya, love knows no gender. Yeah man, it knows no gender. Pero siguro kung gender na male to male, ibang usapan na yun. I mean, yeah, walang problema sa gender mong babae ka o lalaki ka, di ba? Pero sabihin mong bakla sa bakla o bakla sa lalaki, babae sa babae, ibang usapan yun. Hindi na pag-ibig pinag-uusapan dun. Last na yun, di na love yun. Di ba? Ano sinasabi yung... Kasi alam ko ina-apply nyo yan sa sa kasarian ninyo o feeling ninyo kasarian ninyo, identity ninyo na it transcends all genders. Hindi makay gender Dalawa naman ng gender male saka female. The rest are mentally ill. Yun na yun Yun na, kabaliwan na lang ng iba May problema sa pag-iisip Para sabihin yung love knows no gender, hindi applicable yun sa lalaki, babae sa babae. Ngayon, kung bakla ka, tapos umibig ka sa tibo, yun, pwede siguro, no? Bakla sa tibo, pwede, no? Pero yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, please. Simple lolo ko din. Nakita ko lang to, ito yung, nagkaroon yata parang podcast ng mga bading gusto daw niya, malaki daw yung muscle mass, di daw siya may pag-date sa mga chubby-chubby. So may sumagot na, sa ating kapartido natin to, sa mga straight to. Muscle mass po, doon labador. Sabi, huy, tingnan mo nga muna sarili mo sa salamin. Ewan ko, ba't kailangan tingnan sarili sa salamin? Tingnan natin. Sabi, dapat sa'yo, sinusubong kay Angry Dog. Uy, puta nadamay, ba't ako nadamay dito? Triple B motherfucker. Damn bro, I'm telling you. Everyone's drinking my Kool-Aid. Everyone's getting influenced. Everyone's getting it. Everyone's getting it. This Triple B motherfucker are the only ones who's not getting it.
Mga badingdong naman. Fragile men use their muscles to intimidate people and only exploit their insecurity, flaunting physical strength while neglecting intellectual growth. Those men often project their insecurities onto us because they believe they're superior. I wasn't bashing you, I'm simply stating the truth. If you can't understand it, it's because you're too self-centered to see beyond yourself. Ganito naman kayo mga bading eh. Pagka nang bash kayo, kung nagsalita kayo ng something tapos binalikan kayo, titingnan nyo yung itsura. Ngayon, pagtingin sa itsura, ay putya, nag-gym pala, may muscle pala, wala kayong masabi ngayon. All of a sudden, sasabihin nyo, may problema sa utak, o hipon, may problema sa pagmumuka, okay, tapon ulo, mga ganun and all that shit, diba? May masasabi kayo kasi nga badingdong kayo eh. Nature nyo na yan. Nature nyo yan kasi nakapilan na kayo sa napanggatong sa apoy ni Satanas sa Amaterasu. Okay? Nature nyo na yan, namambash. Nature nyo na yan, hanapan ng pulaan ng mga tao na hindi mag-a-agree sa inyo. Hindi ka agree sa akin, homophobic ka. Wala kang utak, puro muscle ka lang. Diba? May masasabi naman talaga kayo eh. Kasi nga, ganyan talaga kayo mga badingdong kahit ano pang tama ang pakita sa inyo, imamali nyo pa rin, ititwist nyo pa rin. Yan ang nature ninyo, mga panggatong ni Satanas. Sa apoy niyang Amaterasu, you all go in hell, you stupid yes, Pinoy Nick. May nag-message sa akin. Sabi niya, Doc, kaya ka tinitira ni Gino at Winner kasi magkafubo pala sila noon. Nag-message lang sa akin, hindi ko alam kung totoo to, no? Kung totoo man to, makes sense. Bagay, you know, kung totoo man, it makes sense kasi ang mga badingdong naman talaga, sino pa magtitirahan, di ba? Sila rin. Sino papatol na straight dyan, di ba? Walang totoong lalaki papatol sa ganyan. Kaya, natural, you know, in essence, kanya pareho silang badingdong, magtitirahan talaga yan, di ba? Magtuturbuhan talaga yan. So, I'm not sure kung totoo to, pero may nag-message sa akin na ganito. So, wala lang, share ko lang sa inyo. Makichismis lang tayo sa mga badingdong Ito, nag-message pa talaga sa akin, galit na galit. Sabi, Doktor, na walang ginagawa, nakala mo perfect na tao. Obviously, pag ganyan ng tono, alam nyo na badingdong motherfucker yan. Panggatong sa impyerno yan ni Satanas sa apoy niyang Amaterasu do. Napa-perfect ko daw. Eh, kung eto ang itsura ng perfect, then so be it, di ba? Wala akong ginagawa sa pag-vlog ko na to, sa pag-content ko na to. Hindi ko ba binibigyan ng lakas ng loob, yung mga kalalakihan, yung totoong lalaki na hinaharas ng mga badingdong pagsalitain, na sinesensor ng mga badingdong. Pag nagsalita ka about them, homophobic ka na, report ka agad, mass report ka. Hindi ba sila nagkaroon ng lakas ng loob ngayon? Magsalita ng katotohanan, na totoo naman may betlog kayo, may Dragon Balls kayo, may ethics kayo na pinanganak kayo. Anong homophobic doon? Mga tarantado, bading. Sabi, homophobia is really stupid, so you get angry because they give their dick to another dude. My man, that's called jealousy. Galit kami kasi binigay mo yung titi mo sa iba? Pakita sa titi mo. Anong homophobia? Una-una, ikaw nag-label na homophobic ang lahat ng tao hindi nag-agree sa inyo, mga badingdong, motherfucker. Lahat ng tao hindi mag-agree sa inyo, homophobic. Okay, kayo nag-label niyan. May kayo sa ad hominem, may kayo sa name calling. Pangalawa, pakialam namin sa titi mo. May titi rin kami, may Dragon Balls din kami. Diba? Pakialam namin kung bigyan mo sa iba yan. Ang kinamumuhian namin ng mga straight na talagang pinaglalaban ang estado namin bilang straight at ayaw namin sa kabaklaan ay yung kabaklaan ninyong entitled. Yun ang ayaw namin. Pinipilit niyo babae kayo kahit di kayo babae. Kailangan respetuhin kayo, kailangan makapasok kayo sa banyo ng babae kasi babae kayo. Di ba? Naalala yung nangyari sa LRT ba yun? Pinipilit ng bading, binidyo niyo pa yung guard. Hinaharas niyo yung guards. Kayo pa mga haras, kayo na mali Magne-name calling kayo, ibibidyo niyo yung mga salesman na, pogi ito, pogi. Tapos bibidyo niyo, ika-cut calling ninyo. Tapos sasabihin niyo sa mga babae, pwede kami sumama sa women's sport kasi babae kami, trans na kami. Asan ang tama doon? Ang binobojak namin dito, yung logic ninyong mali. Kasi nga may gender dysphoria kayo. Pinipilit namin ipaunawa sa inyo na hindi tama yung pinagsasabi ninyo. Wala kaming galit sa inyo, wala kaming pakialam sa mga titit betlog ninyo. Pakialam namin sa inyo. Stupid. Pinoy mother. May kinasal na daw ng mga badingdong sa NPA. Congrats! Congrats, pre! Congrats, mga pre! Matatapos na rin ang lahi ninyo. Hindi naman kayo magkakaanak Siguro, pag hindi na kayo nakarecruit ng mga bago nyong recruit sa UP at kung saan mga kayong hinayupak na lugar na nag-recruit, mabawasan na at mamamatay na rin yung lahi ninyo. Okay yan. Hindi ko na kailangan gamitin yung pang-spray ko sa inyo na nakakabaog. Kasi insect repellent ko yun Pang-spray tas nakakabaog. Yun, hanggang dyan na lang lahi nyo. Dahil nagpakasal kayo sa isa't isa mga pre. Hanggang dyan na lang lahi nyo. Congrats mga pare koy.
Nagpasa lang sa akin, looking for rider na pwedeng araw-araw, 3K budget, 3 to 5 hours, 4K budget, every meetup, PM, regular rider for 1 month daw. Yung palang hinahanap niya, yung titirahin siya, tuturbuhin siya sa yun yung conversation na. Need ko is ako at naroromansahin ako everyday. Gay here. 3K per meet, 3 to 5 hours sa akin. Sabi niya, hayop ka, naghanap akong trabaho. Fuckers na to, hindi namili ng platform, talagang kung saan lang. Alam yung kayong mga badingdong na ganito, walang hiya na talaga kayo, kakapalang pagmumukha ninyo, diba? Talagang nagsusulisit kayo, diba? Kasi hindi nyo kasi matatanggi yung katotohanan na lalaki pa rin kayo. Yung pangangailangan nyo, yung pagdanasan ninyo, pang lalaki pa rin eh. Hindi yung pambabae yun. Wala ang babaeng gumagawa ng ganyang katarantaduhan eh. Kung meron man pa isa-isa, very isolated case, no? Diyos ko, kasi nga lalaki pa rin kayo. Yung pangangailangan nyo, pang lalaki pa rin. Kaya yung kamanya kanyo, pang lalaki pa rin. Kasi nga lalaki kayo, may Dragon Balls kayo, may edits pa rin kayo. Ngayon, ang gusto nyo, naghahanap kayo, natuturbuhin kayo. Ano romansahin? Tangina, sinong straight na lalaki papatos sa inyo? Mga tarantado. Abading! Kaya nag-comment ako dun sa paninikit na ginawa ng Mayor ng Valenzuela. Marami naggalit ng mga motor na tolongges, no? Sabi niya, Doktor ka, anong alam mo dyan, bobo? Ako pa, bobo? Bakit hindi ko ba alam na maingay yung tambucho ninyo? Kaya kayo pinasok ng mayor dyan dahil may nagreklamo sa homeowners ninyo, may nagreklamo na kapitbahay ninyo. At ordinansa naman talaga ng city na pag may nagreklamo, iimbestigahan nila yan, pupuntahan talaga kayo. Tapos sabihin nyo, hindi tama yung paninikit na ginawa, ba't kami pinuntahan sa bahay? Kasi tatanga-tanga kayo, nagpalit kayo ng pipes ninyo, bobo, kayong bobo, mga tolongges, mga slap soil Sabi niya, yes, bawal sa lugar ng Valenzuela ang loud pipe. Ayun pala eh, wala nang pero-pero, may pero ka pa eh. The fact na alam nyong bawal at matitikitan kayo, alam nyong matitikitan kayo dahil nga bawal, wala nang pero-pero. Doon pa lang talo ka na eh. Sabi ng mga motor ng tolongges, ang bobo, isa ka pa lang tanga. Kayong tolongges, kayong tanga nang babaliktad pa kayo, mga slap soil lang nga kayo. Sorry pero totoo naman, mga hampas lupa kayo, kaya nga kayo nakamotor, yan lang afford ninyo eh. Ngayon, panatikitan kayo dahil nga binomba nyo yung pipe ninyo, pinalitan nyo yung stock pipe ninyo ng maingay, at kala nyo naman lahat gusto makinig niyan, at gusto hindi naiirita sa ganyan, matitikita kayo, kayo pa magagalit, kayo pa mananawag ng bobo. Ano, mga bading din ba kayo? Sabi niya, isa ka din, tulunggis. Saya na naman, puta. Ito, for some weird reason, pag mahihirap, pag mga slapsol, lagi nakaakibat yung, sorry sa mga uncle, mga auntie na Bisaya, lagi nakaakibat yan. Pag slapsol talaga, lagi mga taga-probinsya, hindi naman Bisaya, lang mga taga-probinsya, no? Sabi niya, doktor ka, di ba? Di ka nakakategor sa LTO, tama ba? Pwede ba manahimik ka lang? Bakit page ko to, di ba? Ba't naikialam ka sa page ko? Ba't ikaw hindi manahimik? Bobo, tolongges, motor, lover, tambucho lover, mother. Pansin ko lang talaga, basta nakamotor, chances are, malamang sa malamang, bobo, inutil, slap soil. Yan ang masasabi ko dyan. Bobo, inutil, slap soil. BIS. Bago na naman. Ito, pinasa lang ni Sato screenshot na to. Sabi, after everything I gave her, nakakaya pa rin pala ako. Sabi niya gano'n. Nakakaya ka, Alvin, pinost mo pa yan. Kabaklaan mo, sabi niya gano'n. Nahihiya ka ma, yun ang sagot niya sa nanay niya, no? Tarantado talagang baklang to, no? Nahihiya ka ma? Ako buhay sa'yo. Ganun tono niya, no? Tang-inang panggatong sa impyerno tong gagong to, no? Sabi niya, sinusubat mo. Dapat lang naman dahil tinanggap kita kahit ganyan ka. Actually, hindi naman yun talaga yung sagot dun eh. Hindi mo ako kailangan sumbatan, ako nagluwal sa'yo, ako nanay mo. Asan ang paggalang mo? Yun ang sagot dapat dun eh. Diba? Kasi parang lumalabas kasi nanunumbat yung nanay, no? Nagkalat ang sakit ngayon, mag-ingat ka dyan sa ginagawa mo. Yeah! Yan ang nanay! Concerned siya! Kahit pangit ang lalabas sa bibig niya at hindi yung magugustuhan, nanay mo yan! Totoo lang, kung buhay ang nanay ko ngayon, kahit pagsalitaan ako ng ganyan ng nanay ko, na kahit pagsalitaan ako masakit, hindi ko gusto, tatanggapin ko. Yayakapin ko pa siya. Kasi may nanay ako. Yan ang hindi nyo naiintindihan mga kabataang badingdong. Mga triple B motherfuckers, di nyo minamahal ang nanay ninyo kasi nga mga bakla kayo, mga badingdong kayo, wala kayong pagrespeto sa sarili nyo, kaya yung nanay nyo hindi nyo rin kayang respetuhin. Lovers of your own flesh. Makasarili.
tapos pamumukha niya pa sa nanay ninyo na binibigyan niyo siya ng pera na kayo bumubuhay sa kanya. Dapat lang, kung may abilidad kang bumuhay sa nanay mo, kung ako may abilidad akong bumuhay sa nanay at tatay ko, gagawin ko. And yet, ako ganun ginagawa ko. May pera ako ngayon, for example, bibigyan ko yung tatay ko, bibigyan ko yung nanay ko, hindi ko pamumukha yun. Hindi ko sasabihin sa kaya, ako nga buhay sa inyo. Yes, kasi mahina na sila, retired na sila, for example, matanda na sila, kailangan nila ng tulong. Kasi nung maliit ako, nung maliit tayo, nung baby tayo, nung bata tayo, nung toddler tayo, sila ang promotekta at nagmahal sa atin. Pamumukha mo yun, sa kanya na ikaw bumubuhay sa kanya, tangina, bading ka na, bobo ka pa, buraot ka pa, triple B motherfucker, wala kang utang na loob. Stupid, gay-ass Pinoy nigga. Malapit ka na igatong sa impyerno. Yan ang kahatuan mo. Sana man lang gumawa ka ng kabutihan dito sa mundo na to. Mahalin mo yung nanay mo, tarantado, bakla, bading. Sabi niya, di ba ang masama lang naman na nakalagay sa Bible ay masama may pagtalik sa kapwa lalaki pero hindi man sinabi na masama magmahal ng lalaki? Tama o mali? Mali ka. First of all, iba-ibang klase ng pagmamahal. May platonic, merong brotherly love. Pero sa inyong mga bading kasi, hindi brotherly love yan, hindi yan platonic, sexual yan. Sexual yan. Romantic yan pagmamahal ninyo. Ibig sabihin, nagmamahal kayo kasi meron kayong pagnanasa sa katawan ng kapwa niyo lalaki. So, para sabihin mo na, kung di mo kami magtatalik, nagmamahalan lang kami, pwede ba? Kailan nangyari yun? Sa history ng kabadingan, na hindi nagtalik ang mga bading. Sige nga, dun pa lang. Sige, balikan natin. Sabi mo, Bible, di ba? Bible tayo ngayon. Ang sabi 1 Corinthians 6, 9-11, sabi niya, those who indulge in sexual sin, okay? Tanggalin natin yun kasi sabi mo, basta wala sexual, and worship idols, okay? Sumasamba sa mga rebulto, gaya ng mga alam nyo na, or commit adultery, or male prostitutes, ayan, o sexual din yan, or practice homosexuality. Dun pa lang, di ba? Or greedy people, or drunkards, you will not inherit the kingdom of God. So, kahit di ka sexual, the fact na nagmamahal ka sa kapwa mo lalaki in a romantic and a sexual manner, ang linaw naman, di ba? Hindi ka mapupunta sa langit. Panggatong ka pa rin sa impyerno, sa apoy ni Satanas na Amaterasu. Masakit ba? Di magbago ka. Yes, Pinoy mo daw. Never kong magigets yung mga mayayamang pangit. Like, bakit? Feeling. Hindi talaga. Sorry na kagad. Sue me. Hindi mo talaga magigets. Wala ka namang pera. Bading ka, pero wala kang pera. Karamihan sa mga mayayamang pangit. Pare-parehas talaga kayo ng form. Diba? Kayo di mga bakla, pare-pareho kayo ng form. Ang aasin nyo. Mukha kayo, Paano mo nasabi? Huwag kayong maintindihan. At huwag kayong hipokrita na, baka naman mamaya hindi lang sila invested sa looks nila. I don't care. Pake mo. Naisip ko kasi, kung kunwari ako, multimillionaire ako, ang dami kong pera sa bank. Kunyari lang yan, ha? Personal account ko. Ang ganda ko na. Siguro kamukha ka na si Angelina Jolie. Wish mo lang, motherfucker. Baka si Sara Duterte kamukha mo. Tangina. Kasi yung mga tao na sabihin natin hirap sa buhay, or yung mga nakikita mo dyan na nalilimos, or yung mga alam mo talagang hindi mayaman. Ang gaganda. Diba? Talaga lang. Ang kinis ng mga balat, ang gaganda ng mga bone Matanda yung structure. baklang kanal, ang papangit. Period. Kaya ako talaga. Never daw niya magigets yung mga mayayamang pangit. Kasi kung may pera daw siya, at marami daw siyang pera, kamukha niya daw si Angelina Jolie. Tingin ko mas closer ka mukha mo si Sara Duterte, hindi si Angelina Jolie, no? Kahit pa siguro magparatoke ka ng sangkatutak, magiging kamukha mo si Angelina Jolie, I doubt it. I highly doubt it. Sara Duterte, possible. Pero Angelina Jolie, malabo. No? Ba't pinaikilan mo yung pera na may pera? Pinaikilan mo ba nila kabaklaan mo? Wala mo na ikilan sa baklaan mo eh. Problema, bakla ka na nga, brown ka pa, wala ka pang pera, tangina, obvious na triple B mother ka, di ba? Pailamera ka ng may pera na may pera eh. O di ba, sa inggit ka kasi wala kang pera, bading ka na nga, wala ka pang pera, triple B mother, wala kang ng pera. Ayan tuloy, kinokobet mo yung pera ng iba. Kasi nga wala kang pera. Kasi nga slap soil mother ka, triple B mother. Go f*** yourself, panggatong na Satanas sa impyerno. Sabi ngayon ako nakakita ng doktor na nagipag-away. Sabi niya, hindi siya doktor, PT siya. Hindi ako doktor, PT ako. Sabi, dapat ito maunawaan ng manonood na iba ang DPT sa medical doctor. Ano yun eh, dalawang concept yung sinasabi nitong bobo na to, ng Anlo na to. Sabi niya, hindi daw ako doktor, PT ako. I'm a doctor of physical therapy. Natural doctor ako, bobo. Magkaiba naman talaga yung doctor of physical therapy sa medical doctor. So pinaghalo mo para magmukha akong masama. Diba? Bobo na. Alam mo kung titirahin nyo ako, make sure tatagos kayo. Tangin, I'm the bronze of physical therapy sa buong Pilipinas. I'm the king of this PT profession, bitch.
Magsasataan ng ganyan, kabobohan, pakikita pa sa mga tao, baka mabash ka pa. Pantado. Magkaiba naman talaga ang DPT sa medical doctor. Hindi ko naman claim na medical doctor ako. Never ako nag-claim na doctor ako, na medical doctor ako. Kasi sabi ko, I'm a doctor of physical therapy from Chicago, Illinois, with over 25 years of experience. Yung mga putyo-putyong MD na graduate lang sa Pilipinas, so wala namang international experience, putyo-putyo. Oh, kinlaim ko ba na medical doctor ako? Bobo ng Pagko-comment lang, bobo pa. Jasmine.